Timbog sa Pampanga ang dalawang Korean national na nagre-recruit umano ng mga kababayan para pagtrabahuhin sa Pogo dito sa Pilipinas. Isa pang Koreano ang bistado namang gumagamit daw ng Filipino identity para hindi mahuli ng Interpol. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kawala sa mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang dinakip nilang Korean national sa Makati nitong nakaraang Sabado. Primary target daw nila ang dayuhan dahil may Interpol Red Notice. Na-recover din sa Koreano ang dalawang dokumento na may picture ng dayuhan pero may pangalan ng Pilipino. Itong isang fugitive na nahuli natin ay nakunan natin na in possession ng isang Philippine passport. Kaya po tayo ay nakikipag-ugnayan din ngayon sa DFA upang i-verify yung authenticity nitong passport na ito kasi kiniklaim niya na siya daw ay na-naturalize. Base naman sa initial natin na investigasyon ay kung ikaw ay mananaturalize bilang isang Pilipino ay hindi ka maaaring magpalit ng iyong pangalan. So, ginamit niya lang yung Filipino identity niya upang magkubli at matakasan yung Interpol Red Notice niya. Bukod dyan, may natuklasan pa ang mga ahente sa dayuhan. Law firm siya. May mga employed siya na abogado at kaya nakakapagtaka din paano siya nakapag-operate ng ganong law firm gamit yung kanyang fake na Filipino identity. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you do or anything you say can be and will be used against you in the court of law. Sa Clark, Pampanga, naaresto ang dalawa ring Koreano na matagal nang wanted sa South Korea dahil sa pamibiktima sa kanilang kababayan sa illegal online gambling na ino-operate nila sa Pilipinas. Itong leader ng grupo na to ay nag-iimbita ng mga Korean nationals papunta dito sa atin upang magtrabaho sa kanilang illegal pogo operation. Kunwari, papangakuan nila ng malaking sweldo at legal na trabaho. Pagdating dito ay ikukulong nila upang magtrabaho sa kanilang illegal online gambling at voice phishing operation. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang mga arestadong dayuhan na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin natin kung may iba silang kinasasangkutan na lokal na krimen at maaari din tayong makipag-ugnayan sa ibang local law enforcement agencies upang kasuhan nga itong isa for falsification of public documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.